Sa mabilis na nagbabagong security environment sa Indo-Pacific, lumilitaw na naman ang isang bagong posibilidad na maaaring magpabago sa balanse ng kapangyarihang panghimpapawid sa ating rehiyon. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang Japanese news outlets, may mga di-formal na pag-uusap na umano sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas hinggil sa posibleng pagbili ng Type 03 Chusam, partikular ang pinakabagong Kai variant, isang technologically advanced variant ng Chusam. Kung maisa sa katuparan ito, maaari itong maging isa sa pinakamalaking jump ng Pilipinas pagdating sa ground-based air defense capability, lalo na't kasalukuyang pinalalakas ng bansa ang depensa nito sa himpapawid sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Bakit ito malaking balita para sa Japan? Sa loob ng maraming dekada, mahigpit ang export limitations ng Japan sa ilalim ng 3 Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta makakapagbenta ng air defense missile system sa ibang bansa. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin. Sa nakalipas na mga buwan, pinayagan na ng Japan ang pag-export ng Japanese-made variants ng Patriot PAC-3 interceptor missiles papunta sa Estados Unidos. Hindi lang yan, tinitingnan na rin ang posibilidad na mag-export ng missile sa Australia, kasabay ng kontrata para sa modified Mogami-class frigates ng Royal Australian Navy. Sa madaling sabi, unti-unting linuluwagan ng Japan ang mga dating restriction. At mas lalo pang luluwag ang Japan dahil mismong Prime Minister nila ang nagpahiwatig na as early as next year, ang Japan ay tatalon sa isang yugto kung saan mas magiging agresibo sila sa pag-export ng mga kagamitang pandigma sa mga bansa na kanilang kaalyado, tulad ng Pilipinas at Australia at Amerika. Itong lahat ay dahil sa China. Ayon sa kanilang Prime Minister, siniseryoso nila ang banta ng China, at hindi maaring din nila ito paghahandaan. Sa katunayan, matagal nang pinaghandaan ng Japan ang China. At dito pumapasok ang Pilipinas. Gaano na ba ito kaseryoso para sa atin ang pag-uusap tungkol sa mga Chusam na ito? Dapat tandaan, sa ngayon, informal discussions lamang ang nangyayari. Wala pang formal na request for information mula sa Pilipinas. Wala ring opisyal na liham o offer mula sa Japan. Ibig sabihin, nag-aaral pa lang ang dalawang panig. Mga ideya pa lamang na hindi pa pumapasok sa formal na proseso, pero ang mga ganitong galaw ay ang unang hakbang kapag may nilulutong malaking pag-transfer o pagbili ng mga kagamitan. Kaya sinyales na ito na may malaking balita na paparating. Dati nang nabalita ang balitang ito, ngunit ngayon may pag-uusap na. At kung may pag-uusap, may posibilidad. Sa harap ng patuloy na tensyon sa rehiyon, malinaw na naghahanap ang Pilipinas ng mas malawak, mas malakas, at mas maraming air defense system sa malawak nitong kapuluan. At dito pumapasok ang Chusam. Ano nga ba ang Type 03 Chusam? At bakit ito mahalaga? Ang Type 03 Chusam ay produkto ng Mitsubishi Heavy Industries, isa sa pinakamalaking defense manufacturer sa Japan. Ito ay isang medium-range air defense system na idinisenyo para mag-intercept ng mga banta mula sa himpapawid gaya ng fighter jets, cruise missiles, drones, at iba pang high-speed aerial threats, bago ito makapagdulot ng pinsala sa ating bansa. Sa madaling sabi, ito ang shield na magpoprotekta sa himpapawid ng isang bansa. Sa ngayon, ang katumbas nitong gamit ng Philippine Air Force ay ang Spider-MR mula Israel. Ngunit kung titingnan ang mga ulat at pagsusuri ng defense analysts, ang Chusam, lalo na ang Kai variant, ay may ilan pang teknolohiyang mas advanced kaysa sa kasalukuyang hawak natin. Ang base version ng Chusam ay may tinatayang range na hanggang 50 kilometro. Ngunit ang Chusam Kai, ang inaasahang variant na maaaring ialok sa Pilipinas, ay sinasabing mas malayo ang range, mas mataas ang accuracy, at mas matatag ang networking capability dahil sa updated sensors at data link systems. Ang missile nito ay loaded ng advanced technology gaya ng Active AESA Radar Homing Seeker, Inertial Guidance para sa stable na flight path, Mid-Flight Command Link para sa real-time updates,
Track via missile capability, isang cutting-edge feature, na bihira sa systems na nasa market ngayon. Ang teknolohiya ng Japan, ay hindi mo matatawaran. Magaling, mautak, matibay at maasahan. Bawat firing unit, ay may 8 na ready-to-fire missiles, handang tumugon sa anumang airborne threat, kumpara sa Spider air defense natin ngayon, na may 4 ready-to-fire missiles lamang. At hindi lang yan, ang buong sistema, ay may kasamang mobile AESA radar, para sa tracking at fire control, kaya mabilis mag-detect, mabilis mag-track, at mabilis magpasya ng intercept solution. Hindi pa dyan nagtatapos, ang kakayahan ng Chusam family. May isa pang bersyon na dinidevelop, na kayang mag-intercept, ng short-range ballistic missiles, at hypersonic glide weapons, mga sandatang nagiging pangunahing bantana, sa modernong digmaan. Bukod dito, may ship-based version din, na kilala bilang Type 23, na ginagamit sa mga surface warships ng Japan. Nangangahulugan ito, na ang teknolohiyang ginagamit sa kanilang Navy, ay kapareho rin sa potential land-based systems, na maaaring ialok sa Pilipinas. Sa defense world, pare-parehong technology ang ginagamit sa lupa at dagat, malaking bagay ito, para sa interoperability at upgrade path. Ano ang implikasyon nito para sa Pilipinas? Kung matutuloy ang pagpasok, ng Chusam sa Philippine Arsenal, mararamdaman ng bansa ang mas malawak na air defense coverage, mas advanced na early detection capability, mas mataas na survival rate ng critical infrastructure, mas modernong deterrence, laban sa aerial threats, at mas malalim na security cooperation sa Japan. Sa panahon ng mabilis na military modernization sa Asia Pacific, ang bawat desisyon ay may malaking epekto sa regional balance. At kung ang Pilipinas ay makakakuha ng isa sa pinaka-advanced na air defense systems ng Japan, ito ay magiging strategic milestone, hindi lamang militarily, kundi pati diplomatically. Sa ngayon, informal pa lamang ang mga pag-uusap. Wala pang kasunduan, wala pang kontrata, wala pang formal na hakbang. Pero ang katotohanang pinag-uusapan, ito ay isang senyales na handa ang Pilipinas na pumasok sa mas mataas na antas ng air defense capability, at handa ang Japan na maging isa sa mga partner natin sa pag-abot nito. Isa rin itong senyales na seryoso rin ang Japan na armasan ang Pilipinas. Kaya ang pagluluwag ng Japan sa kanilang export restriction ay nagpapaliwanag din na sa susunod na taon ay matatanggal na rin ang balakid sa pag-transfer ng mga Abo Kuma-class destroyer escort sa ating Navy. Matatanda ang nangangamba ang marami na baka tanggalan ng mga weapon system ang mga barkong ito upang agad na ma-transfer sa Pilipinas, pero kapag tanggalin na ng Japan ang restriction nila, nangangahulugan ito natatanggapin ng Pilipinas ang mga Abo Kuma-class destroyer escorts, na intact ang mga armaments and sensors nito. Mga barkong magbibigay ng panibagong lakas ng ating hukbong dagat. Kung paano magpapatuloy ang usapan, yan ang ating dapat bantayan.